Ano ang pagkapareho ng vegan? Baguio, Lukban, at Cebu. Ano pa, kundi ang mga lugar na ito may kanya-kanyang version ng longganisa. Pero alam nyo bang hindi na kailangan pang lumayo para tikman ang all-time favorite nating pang-almusal? Dahil available na ito in the Metro. Dito sa Mandaluyong, 15 klase ng longganisa mula sa iba't ibang mga rehiyon ang pwedeng matikman. At ang negosyanteng nasa likod nito, isa palang celebrity, si Andrea Del Rosario na certified longganisa lover din. Personal favorite is Tugigaraw because pinapaluto ko siya as a longganisa flakes. We realized bakit nga naman may mga chicken restaurants and then merong tapa, ba't walang longganisa? So yun, doon nagsimula yung sa halagang 99 pesos, solve ka na raw sa kanilang long silog. At para sa mga health conscious, must try daw ang tuna longganisa mula sa General Santos City sa Mindanao. Ito namang batutay ng Kabanatuan, imbis na pork, beef ang laman. Masarap po ba ang pagkain? Masarap pong longganisa. The more the merrier naman ang eksena sa restaurant na ito sa Pioneer Street sa Mandaluyong. Dahil sa kanilang longganisa platter, siguradong mag-enjoy ang buong pamilya at barkada. Tiyak na mabubusog kayo sa 3 klase ng longganisa sa iisang order. Matitikman sa halagang 285 pesos. Normally, nagbibilan yan per pasalubong. So, longganisa yung nabibila. Like, for example, lukban, galing ka lukban, vegan. Sari-sari ang mga longganisa rito. Itong galing sa Cebu, gawa sa skinless chicken. Ang trademark longga naman ng Alaminos, Pangasinan, ubod ng linamnam dahil daw sa bawang. At ang pride ng kalumpit, hindi rin dapat mamiss sa inyong first visit. Winner ito kung mahilig ka sa lasa ng paminta. We tried the best seller, Alaminos at saka kalumpit. It's good. Tamang alat, tamang timpla. Ayon sa Pinoy foodie na si Nancy Lumen, sa pakikipagkalakalan ng mga Kastila o panahon ng galleon trade pa nagsimula ang konsepto ng pagpe-preserve ng karne. The longganisa is really a way of preserving meat. The use of the intestines was even earlier than Spain, was from China. Pero hindi tulad ng classic Spanish sausage na nakasanayang isinaserve ng malamig. Tayong mga Pinoy, bagong lutong longganisa ang mas hilig. Payo ng ating Pinoy foodie, meron daw best way to cook your longganisa. Lagay mo sa kalderong, sa skillet, konting tubig lang. Pero ang secret, ginaganon-ganon mo yung pan para nagro-roll-roll siya. So habang niro-roll mo pa ganon, pa ganyan, naluluto ang all sides. Ngayon, kung gusto mo raw na malutong, dagdagan mo na, intayin mo na lang magmantika, tusukin mo para lumabas yung taba. Then you keep rolling it like that. At kung gusto nyong gumawa ng homemade longga, dapat daw ay huwag ipagiling ang karne ng baboy sa palengke. Mas mabuti kung tadtarin ito gamit ang kutsilyo at haluan ng taba sa kasim. Produkto man ito ng kulturang naimpluwensyahan ng mga dayuhan, ang lasa ng longganisa naging Pinoy na sa paglipas ng panahon. Estilo at pagkakaluto at saka kung ano mga sangkap na mga pagkain ay depende sa kapaligiran kung saan siya matatagpuan. Sa mga lugar na merong halimbawa pagtatanim ng tubo o asukal ang kanilang pangunahing produksyon, matamis ang mga klase ng pagkain na kanilang sineserve. Sa Luzon, tiyak hindi ka magsisisi sa katakam-takam na lasa ng longganisang vegan. At ang pambato naman ng Quezon, ang kanilang very own Lukban longganisa. So sa bandang Northern Luzon, lalong-lalo na Ilocos, alam natin ay bawang ay isa sa mga kanilang mga pananim. So therefore, yung excess na bawang na kanilang produkto ay pinanglalahok nila sa kanilang mga longganisa. Pati ang Mindanao, nakikiisa sa pagkahumaling ng buong bansa sa longga. Nakilala rin sa tawag na chorizo. Dahil Muslim area sa Mindanao, talagang longganisa nag-spread sa Visayas at Luzon.
Ang Mindanao, dinala na lang ito later ng mga migrants coming from Visayas or Ilocanos na nakarating sa Mindanao. Iba-iba man ang timpla at lasa ng longganisa sa bawat rehiyon, may dalawang uri raw na bumibida, ang derekado at hamonado. Yung recado, sinasabi nila may halo na may taba. Mas maraming taba. Dati, very distinct ang difference. Yung recado means rich and hamonado means nilagyan na nila ng mga preservatives, parang hamon. Ang longganisa, isang patunay na mayaman ang ating pagkain kultura. Pero hindi nagtatapos dito ang pag-eeksperimento natin sa pagkain ito.